Hello, magandang gabi po. Yes, go ahead, bro. Um, ang tanong ko po kung paano po gamitin yung Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Junre, ano yan? Paano gamitin ang Catholic Handbook? Of Deliverance Prayer. Kailangan bang i-publishing muna? Nasa iyo kung ipa-blessing mo muna, pero mas maganda talaga kung ipa-blessing mo muna. Yung paggamit ng Catholic Handbooks and Deliverance, bro, meron kaming episode niyan. Paano gamitin ang Catholic Deliverance Handbook? Meron kaming episode niyan. Bro, in case of emergency, pwede bang mag-self-deliverance kami? Yes, pwede, bro. Basta kailangan spiritually prepared kayo. Ano mean spiritually prepared? Dapat lagi kayong nagkukumpisal. Lagi kayong nagpapa santalana at saka ano pa 'yon? Kung once a month, Brad, kung once a month lang yung first Friday lang mag-umpisa, pwede? Pwede once a month. Dapat spiritually prepared kayo, tsaka yung bahay nyo linisin nyo, siguraduhin nyo na walang mga item mula sa occultism, mga gamit from albularyo, mga gamit from feng shui. Siguraduhin nyo, double check yung bahay nyo kung meron bang ganyan o wala. Isa yan sa mga kailangan nyo na i-double check. Tapos pwede kayong mag-self-deliverance. Yan ay kung walang bishop na magde-deliverance sa inyo, hindi available si bishop o ayaw niya, o meron or walang exorcist, naka-assign na exorcist na pwede mag-deliverance sa inyo, o kaya parish priest. Layo ra. Malayo ra si Father John Balsamo, malayo sa amin. Ngayon, mag-asawa kayo. Kasal ba kayo sa pare? Mama ako ni Jeffrey. Mama. Oo. Okay, mama ka ni Jeffrey. Oo. Ay, ikaw, te, pwede mo i-deliverance si te. Jeffrey, te. Under siya sa authority mo, pwede mo siya i-deliverance. How about, Brad, kung mayroong mangangailangan na mayroong sakit at sila magpa-deliverance, pwede ba? Ay, hindi. Sa under lang sa authority mo. Made ninyo. Made ninyo. Nasa authority mo. Yung sa hindi mo na authority, bawal. Gaya halimbawa, kapitbahay. Yan under sa authority mo. Wala yan. Hindi pwede yan. Turuan mo yung mga magulang. Pwede turuan sila sa mga prayer. Yes, turuan nyo sila kung paano gamitin yun. Pero hindi ikaw magde-deliverance. Dahil ang mga demonyo kasi territorial in nature. Pag nalaman nila lumagpas ka sa teritoryo mo, lagot ka. Yung anak mo, pwede mo i-deliverance yung anak mo. Ikaw mismo magde-deliverance. Tingnan mo na lang sa i-search mo na lang sa YouTube yung family deliverance tutorial. Yung ako gumawa, 2 oras po yun. Pero sulit kung pakikinggan mo lahat. Ano yun, bro? Family tutorial, deliverance? Family deliverance tutorial. Nasa YouTube, 2 oras. Sa Facebook, mukhang kinat ko sa Facebook, 1 oras lang sa Facebook yun. No? Okay. Yung ako ang nagturo hindi iba ha. Kasi meron kasing ginawa rin na family deliverance tutorial si Brother Edgar Laugan. Pero kung talagang kompleto detalye, yung akin na panoorin mo. Lang, brother Janto. Mag-take note kayo. Take note. Number 1, ano yung unang tinuro ko? Step number 1, ano yun? Take note nyo yun. Tapos step number 2, step number 3, para alam nyo kung paano kayo magsisimula. Ano yung mga nyo, gagawin ninyo. Kailangan mag-take note kayo doon. Habang nanonood kayo, take note kayo, take note. Lagyan number 1, number 2, number 3, number 4. Ito yung unang gagawin. Ito pangalawa. Sa YouTube, yung sa YouTube, Ron? Yes, family deliverance tutorial. Search nyo.
Oh, okay na po. Maraming salamat po. Okay, thank you sa iyo, brother Jeffrey Umbal. Okay na ba 'yon? Okay na 'yon? Maaari po bang magtanong kung pwede po ba makahingi ng number kay Father Darwin Kitgano? Hindi po pwede kasi hindi po niya ipinapublic ang kanyang number. Yan po ay mahigpit ang ipinagbabawal sa amin. Okay po. Maraming salamat po. Okay, thank you, Brother Jeffrey Umbal. Maraming salamat din. Oh, God bless. Jorlyn, ask to unmute by Sister Jorlyn. Hello. Hi. Hi. Uh, Hello. I just would like to ask kung pwedeng meron kayong online deliverance? Wala na, te. Ay, Wala na. Bakit? Taga saan ka, te? nasa UK man ko. Nasa UK. May asawa ka? Oo. Meron. Kasama mo? Oo. Kasal kayo? Civil lang. Ay, lagot. Oo, pero nag-i-inquire na ako dito ng church married, yeah. O, pakasal kayo sa pari, te, para magkaroon siya ng authority na i-deliverance ka, te. Oh, puti eh. Hindi siya marunong. Ay, marunong puti, Inglesero. Oo, Polish. O, English po yung nasa deliverance handbook. Believer ba yan o hindi? Nagde-deliverance ako ng sarili, kaya lang, di ba, Hindi. hindi naman... Siya mismo, Oh, believer ba siya o hindi? Baka if he is believer din yan. siya, oo. Catholic. We attend Sunday Mass every Sunday we attend. Nagro-rosary ba yan? Hindi. Ay, lagot. Palamura ba yan, te? Hindi naman, mabait naman. Ang mabait. Okay, ganito yan, Ayun te. lang, ako lang ang dinidisturb talaga kasi yung nandyan pa ako sa Pinas, may pinsan ako, dinala niya ako sa Bataan, ewan ko kung alam ka ba mo diha, kanang naay Apo tawag nila. Ay, albularyo? Hindi siya albularyo parang ibang sekta yun kasi sa bibinyagan ka sa Holy Spirit daw kuno ana. Ay, wala peke yun. Occultism yun. Bakit? Talaga peke Baka yun. nga, kasi dinidisturb ako Ayun, sabi ko na nga ba, ayun na. Hindi Kayo, ko alam. Kasi sa lahat ng mga nanonood, huwag kayo basta-basta magpabautismo sa hindi paring Katoliko. Bakit? Hindi otorisado yan. Sabi niya, daw yun, orthodox or something. Ewan ko na lang, basta yun. Ako din, hindi ko alam. Tapos, may kasamahan kami na ganun din, nagtatrans siya na pinapasukan daw ni Virgin Mary. Ay, nako, anong tawag niyan? May tawag dyan divine possession. Oo. Seemingly divine pero demonic in origin. Yan. Yan nga yun, napanood ko kay Father Darwin. Kaya medyo parang nagulat na nagising ako. Sabi ko, baka yun. Tapos, when I was in elementary, sa Mandaluyong ako, may nakakita ko ng aswang kasi ginugulo niya yung pinsan ko na buntis. Nakikipaglaban sila sa aswang dun sa bubong mismo. Ano itsura te? Lalaki siya, nakita ko siya na bumagsak. Nakita ko sa bintana, lalaki nakahubad. Yun, malaking tao. So, aswang yun, di ba? Tik-tik. Siguro, hindi ko alam. Pero yun, una yun, tapos may kapitbahay din kaming lumulutang. Ano lumulutang? Yung yung sinasapian. Nagle-levitate. Kaya sasabi.
Yes. Ako. Marami Ah, akong na-encounter. Kaya sabi ko nako baka na mas magnet din ako. mas maganda talaga te napakasal kayo te sa lalong madaling panahon kayong dalawa ni Oo. ni Mister. Ilang taon na kayong magkasama? Well, 12 years hindi niyo naisip ang pakasal sa pare? Nako. Pakasal kayo. Ha? oo. Ngayon lang ako ginising ng Holy Spirit. Ngayon lang nakinig. Bro Jack, ita mo nga po Yes. yun sila. Ha? May Ah, anak kami isa. Nagko-commute- Pinaserve ko siya sa simbahan. Hindi, nagsusubo po ba kayo ng hostya? Nagko-communion kayo? Ayun nga ako po brother. Pero nangungumpisal naman ako. Regular confession ako. Naku, pakicheck nga bro Jando yung bawal po kasi kahit Wala, Brother Angel, cellphone lang gamit ko, hindi ako makapagpakita ng kahit ano. sayang. Opo, sa catechism po kasi natin si Sir, opo, pagka civil lang, kahit even live-in civil marriage po, hindi po pwedeng alam niyo, hindi po kayo pwedeng communion and even confession. Why? Kasi kung hindi alam ni Father na may civil ka lang, natural, bibigyan ka ng absolution, yung patatawarin ka ng, okay, pinatawad na kita, yun ang absolution. Pero pag nalaman po niya na yan, pag nalaman niya na civil marriage kayo, hindi po niya kayo pwedeng bigyan ng absolution. As sa catechism natin yun about marriage. Pag civil marriage po, bawal po kasi ang even communion, you cannot even receive absolution. Oh my goodness. Holy So, ano yes. pong mangyayari pagka, yun nga, kasi nagre-receive ako Anong mangyayari po? Parang nag-receive ako ng punishment? And that's sacrilege, mortal sin. When you receive when you're in the state of mortal sin, sana nakikinig si husband. When you're in the state of mortal sin, sabi sa catechism natin, those who are live-in or civil marriage, they are public sinners. But when you are public sinners, you cannot even receive communion. You cannot even receive any absolution from the confession. Lalo na pag nalaman po ng pare yan, hindi kayo pwedeng bigyan unless you need to separate from one another and remarry to the church, proper church po, Roman Catholic Church. Kailangan agad. And then if you go to communion at nag-receive pa kayo, that's another mortal sin. Kasi kasalukuyan, you're doing mortal sin. Siyempre, nagsisiping kayo, nagtatalik. That's another fornication yan. Against the church teachings, mortal sin, fornication. Pangalawa, yung pong pagko-communion nyo, that's a sacrilege, mortal sin. Talagang binabound. And then sabi nga sa Catechism 1035 po natin, paalala sa lahat, paulit-ulit namin sinasabi to dahil hindi nga pinapansin ng mga tao. Ito po hindi po ito pag-uusga, but ito yung pagmamahal ng simbahan sa ating lahat. Kaya ibinigay ito, gusto ng church, maligtas tayo, no? Maituwid ang lahat. Kasi why? Because if we can marry to civil marriage, why not to the proper church? To the proper no? Kasi ang tao gumagastos sa civil 100,000, 200,000 sa Pilipinas. And still civil. Gumastos ka na, nagkasala ka pa. Samantalang samantalang sa simbahan po, may libre pa nga dyan No, hindi naman talaga magbayad dyan. Yung binabayaran mo dyan, mga paperworks mo yun. At saka gastos. Mga penalty. Mga penalty dahil hindi ka sumunod sa sa proper schedule ng kasal. Yeah, tsaka gastusin na simbahan yan for charity works at the same time para sa pari din panggastos lang, no? So, ang libre po yun. And then yung iba, gumagastos na malaki, mas malaki sa civil. Nagkasala. Hindi yan, brother. Hindi ko talaga alam na, Yeah. hindi ko alam. Ngayon, now I know na ganun nga. So, yeah, kanina lang nag-inquire ako sa church dito. And yeah, start processing it. So what you can do, as soon as possible po. At ang mahirap
yan, ulit-ulitin ko yung like ko sinasabi, no? When you're in the state of mortal sin, tapos nagpo-communion ka, that's another mortal sin. And then, sabi nga, pag nakamatayan natin, this is a very serious matter. Bro, 1035 nga ng katikisim natin para mapaliwanagan ng mga taong nakikinig na. Halos siguro 100,000 na nakikinig na tao ngayon sa buong mundo. Bro, 1035 ng katikisim natin. When you die in mortal sin, pag hindi natin inasigaso. Bro Angel, Wala. may chat sa akin si Sina Glenn at Giselle. Sabi nila sa latest statement ni Pope Francis, he said that all priests must give absolution to all who confess. So, to all who confess po, yes, yung mga hindi niya alam na civil. Pero yung civil po, pag nalaman yan, hindi kayo bibigyan ng absolution. At kaya i-advising din sila na kailangan maghiwalay. Yes, bibigyan man ng absolution yan, sasabihan pa rin yan, bro, sa mga nakikinig ngayon. Kung nakikinig ka ngayon, yung sinasabi mo they can give, yes, they will give you an absolution, but hindi na sasabihin sa'yo, kung hindi na, yes, pero hindi mo naman sasabihin civil ka, di ba? Pero subukan mong sabihin na civil ka, kung sino man nag-text na yan, subukan mong sabihin na ikaw ay civil lang kung bibigyan ka ng absolution. Of course, when you go to confession, hindi mo naman naaminin yun eh. So, if you go to confession, pag binigyan ka naman ng absolution yan, I'm sure bibigyan ka rin ng advice nun kung sino man nag-text na yan. Sasabihin sa'yo, you have to go, you have to... Yeah, totoo po yun. Yeah. Totoo po yan kasi nakausap ko yung isang Polish friend ko na civil din sila. And then she told the priest about that they are civil only, na pinagalitan pa nga. Nalaman ko lang po nung Sunday. That's why na parang nagising ako na okay, ganun pala yun. So kaya po yung po nag-text yan, wala siyang idea. Yes, all the priests, they can give an absolution provided yung sinasabi yung ganon, no, hindi mo sasabihin ng civil marriage ka, bibigyan ka, malay ba yung civil marriage? But try mong sabihin, mag-confess ka, ay, Father, civil ako so magko-confess ako kasi nag-civil ako. I'm sure hindi ka bibigyan yun. I advise ang ka pa na mag-separate muna and then go to church, get married to church. So, yun po 3 yun. years pa nga po. 3 years pa bago siya nakapag communion. See, and that's ang nakakatakot kasi po rito, yung pong lack of knowledge natin. Bro, Yun na. takot nangyari po, marami nang nangyayari dito. Pagka nakamatayan yan, hindi natin na katikisim po ng 1035, mayroon ka po ba dyan, bro Jando? Tsaka may disturbances talaga po na magulo yung pagsasama nyo, parang chaotic. Kahit na everyday ka nagro-rosary kasi I'm doing that everyday. I'm doing the rosary almost everyday din pupunta ng simbahan tapos nagko-communion, parang walang nangyayari. Oh, Brother Angel. Yes. Angel, sabi naman dito, yes bro, bibigyan ng advice pag ganyan, pero bibigyan dapat ng absolution. Based on experience yun bro, before kami ikinasal, sabi niya. Kaya nga yun nga sinasabi natin, bibigyan ka nga ng advice pakasal, di nagpakasal kayo, di tama. That's an advice. But hindi niya sasabihin na absolution ka, tuloy pa rin ang civil nyo. Walang ganun bro. So hindi nga patutuloy ang civil. Narinig mo, sa'yo nang galing yan kung sino man nag-text. Ikaw mismo nagsabi, nagpakasal kayo. So may advice na magpakasal kayo, di tama ako. So yun ang punto doon. Bibigyan ka ng absolution, kaya lang, i-advisean ka. Pero pag hindi ka na patuloy ka pa rin, hindi ka na bibigyan ng absolution. Yan, sister, kung sino man nag-text. At sa 1035, if you die in a mortal sin, you will go straight to hell. Sabi po ng simbahan yan. Hindi po tayo nasa catechism po natin yan. You will straight go to hell. Kaya sabi ko nga, please, wag nating save your soul, save your husband's soul, save everybody.
please, fornication, mortal sin, sacrilege pag nagsubuhan, hindi bro, and lastly, biblical po ba yan? Yes, marami nagkakasakit at namamatay sa hindi karapat-dapat. First, unang Korinto po, chapter 11, verse 27 bro, hanggang 30. Kaya ang dami nagkakasakit na mamatay eh. Yan si Unang Romel Palma, siya na lang pag ano ng talata bro dahil hindi ako mapapakita ng talata ngayon. Yes, unang Korinto chapter 11 verse basahin po natin ha. Para sa mga kaalaman ng mga tao, hindi po biro to. If you really concerned, kung concerned tayo sa sa kaligtasan po kasi ang purpose natin dito sa punto por punto, ang sabi rito sa 11:27, sabi rito, ang sino mang, ito po sabi ni Apostol Pablo, biblical po, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Malinaw po yun. Kung nagko-communion ka na hindi ka karapat-dapat. Kaya, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. So siyasatin mo, ikaw ba ay living with mortal sin bago ka mag-communion? Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinangangalagaan ng katawan ng Panginoon, hindi mo daw pinapangalagaan ng banal o Eucharistia, ay kumakain at umiinom ng hatol. Ito po, letra por letra, ng hatol sa kanyang sarili. Ano pa? Ito ang dahilan. Ano po nangyayari sa mga ganun taong pumipilit nagko-communion, hindi kasal, live-in lang, o they're living in a mortal sin? Sabi rito, ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan namatay na. Mamamatay ka. After nang namatay to, buti kung namatay lang physical, paano yung kaluluwa? Biblical po tayo rito, hindi po tayo nagsasalita na walang ebidensya, mga brothers and sisters na nakikinig. Seryoso po ang simbahan, seryoso po ako pagdating dito. Kasi ang pinaka-purpose ko po lagi, gusto ko lahat maligtas ang mga tao. Gusto ng simbahan, hindi ako magbibiro dito pagdating sa kaligtasan ng tao. Hindi ko itatago ang salita ng Diyos. Pag sinabing go to hell when you're in the state of mortal sin, hindi ka nagsisi, you will go to hell. Seryoso po ako rito, seryoso simbahan. So please, lahat ng mga live-in at civil marriage nakikinig, go to church. Go to church and ask, and then do the sacrament of matrimony. Magpakasal sa pare para po tayo maligtas lahat. Yun po ang purpose ng simbahan at ng punto por punto. Yun lang po, maraming salamat. Thank you, Brother Angel. Okay, may sabi ba dito, no? Sabi dito, sabi ka, sinabi po kasi ni bro kanina, hindi bibigyan ng absolution, kaya po kami nag-message. Ang tanong ngayon, sasalungatin ba natin ang utos ng Santo Papa? Totoong di dapat magsiping habang di pa kasal, ina-advise po talaga yon ng pare, pero may absolution. O, Brother Angel? Di mayroong condition. Ano sabi? Huwag kayong magsiping. There is a condition. But don't tell me, bibigyan kayo ng absolution without any condition. Kaya sabi ko, i-advisean ka eh. Yes, you can get the absolution. But they will give you a condition. Buti kung makokontrol nyo naman habang civil kayo. See? Kung nakikinig ka ngayon, nakokontrol nyo ba? Kung nakokontrol nyo, maniniwala ba? Why don't you go to the church? Ba't ipipilit mo pa ngayon yan sa maraming tao? Parang sinasabi mo pang pwede mag-civil marriage. Okay lang yan. Mali. Bibigyan ka ng kondisyon ng pare ayon sa sinabi mo, sister. Tama ba, Bro Jando? Sabi niya, may kondisyon. Huwag kayong magsiping. Magpakasal kayo. Yun naman ang sinabi ko eh. Yes, they can give absolution. But hindi ka bibigyan kung hindi ka papayag dun. Kaya nga may condition eh. Di ba? Yun lang po. Jorlyn, okay na ba yan?
Ate Jarlen, nag-mute pala siya. Okay. Ate Jarlen, okay na ba Ate Jarlen? Yes, thank you so much. Okay, thank you Ate Jarlen. Ayan, no? So, alas 10 na po ng gabi, no? Alas 10 na po ng gabi. Andiyan ba si Brother Romel? Romel Palma? Romel Palma? Brother Romel? Wala. Si Brother Romel. Si 721 Catholic andyan? Tingnan ko nga, double check ko nga dito. Si 721. Wala si 721. Ako, wala si Romel Palma. Wala si 721. Hindi natin magagamit ngayon ang ating bagong pakulo ng punto por punto. Kasi kapag available si Brother Romel Palma at saka si 721, may kasama si John Ray para sa sagutan mamaya pag off ng live. Dahil continue po ang tanungan portion pero recorded na lang. Brother Romel, andiyan ka ba Brother Romel? Talagang wala nang sumasagot. Sabihin, pahinga. Pasensya na po sa hindi naabutan. Si Brother Islao, si Mike Moore, si Rebecca Wizen, tsaka si Galaxy A20. Pasensya na po kung hindi kayo naabutan ng oras. Wala po si Brother Romel, tsaka si 721 Catholic. Walang kasama si Brother John Ray mamaya kung siya yung patuloy na tatanggap. Wala. So, ang mangyari nito, dahil wala yung dalawa, is pahinga na lang po muna tayo. Dahil alas 10:08 na po ng gabi, lagpas na po tayo sa oras. Kaya, bukas uli, kita-kits uli bukas ng gabi sa another naman night ng punto por punto doctrinal exposition. Ngayon, Ate Edna, closing prayer Ate Edna.